Sa pagsapit ng hating gabi, nananatiling naglalakbay ang pangkat nila Tandang Lauryo. Sinuyod na nila ang buong kalupaan, subalit wala silang makitang kahit isang bakas na magtuturo sa kinaroroonan nila Fidel. Maging sa kalangitan ay nagawa na din nilang bagtasin, subalit bigo pa rin silang makahanap ng kahit na anong bakas na magtuturo sa lokasyon nila Maestro Florante. Nang dumating na sa puntong susuko na ang kanilang pangkat, ninais muna nilang maghanap ng mapagpapahingahan upang pag-isipan ang kanilang susunod na gagawin. Hindi na rin noon maipinta ang pagmumukha nila Ibrahim, gawa ng labis na ang kanilang pag-aalala para sa kaligtasan ni Maestro Florante. Ginoong Lauryo, baka naman ho may alam pa kayong maaaring pagkutaan sa lugar ninyo. Puntahan ho natin. Malay ninyo, naroon sila Maestro. Wika ni Ibrahim habang sila ay nagpapahinga. Matapos itong marinig ni Tandang Lauryo, pinili naman niyang huwag nang umimik habang patuloy na pinag-iisipan ang maaaring pinagtataguan ng antingero. Bagamat naglaho yon sa kanilang harapan, nasisiguro niyang hindi pa nagagawang makalayo ng mga ito sa lupain ng San Remigio. Alam din ni Tandang Lauryo na hindi pa papatayin ni Fidel ang Maestro sa kadahilanang may mga bagay pa itong nais kunin sa amumongon. Pasensya ka na, Ibrahim. Hindi ko din kasi alam kung saan pa tayo pupunta. Tatapatin na kita para naman kahit papaano huwag kang umasa. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin natin ang lahat para mahanap si Maestro Florante. Magtiwala ka. May awa ang Diyos. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay siyang pag-utos niya sa kanyang mga gabunan na ipagpatuloy ang kanilang paglilibot sa buong paligid. Mga aswang nalipad na lamang noon ang kanyang inutusan nang sa gayoy madali nilang mapuntahan ang mga lugar na medyo may kalayuan sa kanilang pinagpapahingahan. Ilang oras pa ang lumipas, nararamdaman na nga nila Ibrahim ang muling pagsapit ng umaga. Kahit wala pa silang tulog noong mga oras na yon, pilit naman silang umusad upang ipagpatuloy ang kanilang paghahanap. Halos hindi na alam noon nila Tandang Lauryo ang lugar na kanilang narating, gawa ng masyado silang malayo sa mga bayan-bayan at baryo. Ilang oras pa ang lumipas, agad namang inabiso sa kanila ng iilan nilang mensahero na narating na nga nila ang bundok ng Madalag. Ayon sa mga ito, bibihira umano ang naninirahan sa lugar sa kadahilan ng pugad yon ng mga engkanto. Nang marinig ni Ibrahim ang sinabi nito, agad naman niyang ibinilin sa kanilang mga kasama na huwag mabahala sa kadahilan ng hindi sila kayang galawin ng mga mahihinang engkanto. Ilang minuto pa ang lumipas, wala nang nagawa sila Tandang Lauryo kung hindi ang bagtasin ang isa sa mga matatarik na bundok ng Madalag. Pahirapan man ang pag-akyat nila, nananatiling matatag ang kanilang mga sarili alang-alang kay Maestro Florante. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang narating ang isang lugar sa Madalag na medyo kapatagan. Pagsilay nila Tandang Lauryo sa pinakadulong bahagi nito, bumungad sa kanila ang isang maliit na nayon na kung saan merong iilang bahay na nakatayo. Matapos nilang masilayan ang lugar na yon, dali-dali naman nilang binagtas ang daan upang magawa nila itong marating sa lalong madaling panahon. Subalit di pa man noon nakakalapit sila Tandang Lauryo, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang paglabas ng isang lalaki na kamukhang-kamukha ng binatang dumukot kay Maestro Florante. Pagsilay doon ni Ibrahim, agad naman niya itong nilapitan at mabilisang hinawakan.
Nang akmang sasapakin na niya ang batang yon, bigla naman siyang natigilan. Nang marinig niya ang pagmamakaawa nito at walang humpay na pag-iyak. Nang mahimasmasan na noon si Ibrahim, agad naman siyang nilapitan ni Tandang Lauryo upang mahadlangan ang kanyang mga binabalak. Ibrahim, hindi yan ang hinahanap natin. Maaaring ang batang yan ay biktima lang din ni Fidel. Kumalma ka. Isipin mong mabuti ang lahat ng mga bagay na nais mong gawin. Wika ni Tandang Lauryo habang patuloy itong pinapakalma. Ang mga kapatid naman noon ni Ibrahim nananatiling nagmamasid sa paligid habang patuloy na nag-iisip. Maya-maya pa, bigla namang nasipat ni Ibrahim ang umiyak na bata at kasabay nito ang pagbalot sa kanyang isipan ng labis na pagsisisi at pagkaawa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan sila Tandang Lauryo sa kanilang kinatatayuan nang biglang ngumisi ang bata habang patuloy na nakatitig sa kanilang kinaroroonan. Kasabay ng pagtitig nito ay siya namang pagsilabasan ng mga taong naroon sa loob ng kubo na siya namang labis na ipinagtaka nila Tandang Lauryo. Maya-maya pa, bigla namang lumapit sa kanila ang isang matandang lalaki habang nagwiwika ng, "Kayo ba ang naghahanap kay Ginoong Fidel? Wala siya rito. Mas mainam na umuwi na kayo. Patay na din ang hinahanap ninyo eh. Kaya wala nang saysay kung patuloy nyo pang gagawin ang inyong paghahanap." Nang marinig ni Ibrahim ang sinabi nito, agad naman niyang nilapitan ang matanda at walang pagdadalawang isip na sinapak ito. Sa sobrang lakas ng pagkakasapak ni Ibrahim, halos tumilapon ang ilang mga ngipin nito sa lupa. Hindi naman niya nagawang mapabagsak, subalit alam niya sa kanyang isipan na sa kanyang ginawa, nagawa niyang maibalik sa katinuan ang utak ng matanda. Matapos ang pangyayaring yon, doon na nga naramdaman nila Tandang Lauryo ang pagtaas ng tensyon sa buong paligid. Nasipat na din nila ang iilang mga kasama nito na mabilisang kumuha ng mga talibong at mga tabak na nasa loob ng kanilang mga bahay. Mabilisan ding lumapit ang mga taong yon sa kinaroroonan nila Tandang Lauryo habang hindi kumikibo. Paano mo nasasabi ang bagay na yan? Kaano-ano mo ba ang demonyong antingerong yun? Walang kasalanan ng aking maestro para tratuhin niya ng ganito. Kung talagang matapang siya, ilabas niyo siya! Gigil na wika ni Ibrahim habang patuloy na pinagmamasda ng matanda at ang mga taong nakapaligid dito. Ano? Gusto niyo ng gulo? Sige, pagbibigyan ko kayo. Kung kayo lang naman ang hadlang para sa aming paghahanap, nakahanda kong ubusin kayong lahat. Wala akong pakialam kung magdusa ako sa impyerno. Dagdag pa nito. Kasabay ng pagwika ni Ibrahim ay siya namang mabilisan nitong pag-usal ng mga buhay na salita na hindi pa nagagawang marinig ni Tandang Lauryo. Mabilisan din nila noong naramdaman ang pagbigat ng buong paligid kung kaya't wala na silang nagawa kung hindi ang lisanin ang lugar na kanilang kinatatayuan. Bagaman malayo sila kay Ibrahim, nakahanda naman sila Tandang Lauryo na magbigay ng tulong kung ito ay labis na kinakailangan. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, agad naman nilang nasipat ang paglapit kay Ibrahim ng dalawang kapatid nito. Maya-maya pa, bigla na lamang nagulantang sila Tandang Lauryo nang masipat nilang bumunot ng mga sundang ang 3 disipulo ni Maestro Florante. Kasabay ng pagbunot ng mga ito ay siya namang pag-ihip nila ng mga usal sa kanilang mga armas upang masigurong malalagay sa panganib ang sino mang masusugatan ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakapagpasya sila Ibrahim
nalipulin ang lahat ng tao na nasa lugar na yon. Napansin kasi nilang hindi din ordinaryo ang mga ito sa kadahilanang kakaiba ang bawat kilos ng kanilang mga katawan. Pagsilay naman ng mga nilalang na yon sa pagsugod nila Ibrahim, agad naman nila itong sinalubong gamit-gamit ang kanilang mga sundang at talibong. Paglapit nila Ibrahim sa mga ito, mabilisan naman nila itong pinagtatataga gamit-gamit ang kanilang mga sandata. Sa pagsaksi nila Tandang Lauryo sa nagaganap na digmaan, wala na silang nagawa kung hindi ang tumulong sa 3 disipulo ni Maestro Florante. Kahit alam nilang hindi nila magagamit ang abilidad ng kanilang pagiging isang gabunan, pilit pa rin nilang ibinigay ang tulong na kanilang magagawa para kay Ibrahim at sa 2 kapatid nito. Nang makalapit na sila Tandang Lauryo sa lugar ng digmaan, agad naman nilang pinaghahampas ng mga kahoy at sundang ang mga nakikita nilang tao sa paligid. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, halos iilang katawan na ang nasisilayan nila Tandang Lauryo na mabilisang bumabagsak sa lupa nang wala ng buhay. Nang mapansin nila Ibrahim na nangalahati na ang kanilang kalaban, agad naman nilang itinigil ang digmaang yon upang magbigay ng babala sa lahat ng taong nakatira sa nayon. Sabihin niyo kay Fidel, babalik kami pagsapit ng gabi. Humanda kayong lahat dahil sa muling pagbabalik ng aming hukbo, sisiguraduhin kong mabubura ang bakas ninyo sa mundong ito. Ngayong pare-pareho na tayong demonyo. Magsasama-sama tayong lahat sa impyerno. Gigil na wika ni Ibrahim habang patuloy na naghahabol ng kanyang hininga. Matapos naman itong makapagbigay ng babala, agad naman niyang binigyan ng hudyat sila Tandang Lauryo upang lisanin na ang lugar pansamantala. Nang tuluyan na silang nakalayo sa nayon, panay naman ang ginawang pakikipag-usap ni Tandang Lauryo kay Ibrahim nang sa gayoy magawa niyang malaman ang naging desisyon nitong pumaslang ng mga ordinaryong tao. Ibrahim, hindi ba't kabilin-bilinan sa iyo ni Maestro? Huwag kang papatay ng mga inosenteng tao. Dapat ako na lang ang inutusan mo. Mas mainam na ako na lang ang pumatay sa mga taong yon dahil wala din namang patutunguhan ng kaluluwa ko kundi sa impyerno. Galit na wika ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang paghingi ni Ibrahim sa kanya ng tawad ukol sa mga nangyari. Pasensya ka na, Ginoong Lauryo. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko kanina eh. Parang pakiramdam ko, wala nang saysay ang buhay ko kapag nakumpirma nga nating patay na si Maestro. Paliwanag naman ni Ibrahim. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din namang kinumusta ni Tandang Lauryo ang iba pa nitong mga kapatid. Sa paglipas ng oras, doon na din nila pinag-usapan ang kanilang gagawing plano sa pagsapit ng takip silim. Kung iisipin, mas pabor nga ang sitwasyon para sa pangkat nila Tandang Lauryo sa kadahilanang magagawa na nilang magamit ang kanilang mga abilidad bilang gabunan. Sa pagpatak ng hating gabi noong mismong araw, muli na namang umusad ang kanilang pangkat pabalik sa nayon. Di pa man sila nakakalapit sa lugar na yon, kitang-kita na nila ang mga sulong nagliliwanag. May mga nasisipat na din sila noong mga kalalakihang tumatakbo sa buong lugar na para bang meron itong pinaghahandaan. Bago pa man pumatak ang 8:00 ng gabi, nagawa na ngang marating nila Ibrahim ang lugar ng kanilang mga kalaban. Di pa man sila noon nakakapasok sa nayon, nagawa na silang salubungin ng halos hindi mabilang na mga tao. Ang iilan sa mga ito ay mga kababaihan na nakahandaring lumaban hanggang kamatayan. Sa muling pagsilay nila Tandang Lauryo sa binata, agad naman nilang nasipat ang pagngisi nito
na para bang nakikipaglaro lamang yun sa kanila. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon sa isang matanda nang masipat nila itong dahan-dahang lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Mga iho, hindi naman natin kailangan magpang-abot sa sitwasyong ito. Habang hindi pa huli ang lahat, abay umuwi na kayo. Wika ng matanda. O tatang, uuwi kami kung ibibigay niyo sa amin ang ulo ni Fidel at ibabalik niyo ng buhay ang aking maestro. Sagot naman sa kanya ni Ibrahim. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagtarak nito ng kanyang tabak sa lupa at pagdura ng 3 beses. Ginawa ni Ibrahim ang bagay na yon upang maipakita sa lahat ng mga nasa nayon ang kanyang labis na pang-aapak sa mga ito at pangbabastos ng kanilang buong pagkatao. Maya-maya pa, wala na ngang nagawa ang pangkat nila Tandang Lauryo kung hindi ang ihanda ang kanilang mga armas. Nasipat na kasi nila ang pag-aangil ng kanilang mga kalaban na isang indikasyon na hindi na madadaan sa isang simpleng pag-uusap ang kanilang problemang kinakaharap. Kitang-kita na dinoon ni Tandang Lauryo ang pagmumukha ni Ibrahim na punong-puno na ng galit at puot dahil sa mga nangyari. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang sumugod ang 3 disipulo ni Maestro Florante upang umpisahan ang naantalang digmaan. Nang masipat naman yon ni Tandang Lauryo, mabilisan niyang inutusan ang kanyang mga gabunan na magkalat sa buong paligid. Kasabay ng pagbitaw niya ng utos sa mga ito, ay siya namang pagsunod niya kay Ibrahim upang magawa niya itong maprotektahan sa lahat ng pagkakataon. Ginamit na din niya doon ang natitirang abilidad ng kanyang mga nahigop na mutya nang sa gayoy magawa niyang masalag ang bawat pag-ataking manggagaling sa iba't ibang direksyon. Pagsilay ni Tandang Lauryo sa kinaroroonan ng binata, mabilisan naman niya itong pinuntahan upang kitilan ng buhay. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya, ang batang yon ang naging punot dulo ng mga nangyari. Napagpasyahan na dinoon nila Tandang Lauryo, nalipuli na ang lahat ng taong nakikipaglaban sa kanila sa kadahilanang nagawa na nilang makumpirma na ang mga taong yon ay tagasunod ni Fidel. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga siyang nakalapit sa binata at kasabay nito ang mabilisan niyang paghataw ng kanyang tabak. Nang masipat naman yon ng isang matandang di kalayuan sa kanilang kinaroroonan, mabilisan naman siya nitong sinugod upang magawa nitong maprotektahan ang binatang nais niyang kitilan ng buhay. Paghataw ng matanda ng kanyang talibong, agad naman yung nasalag ni Tandang Lauryo at kasabay nito ang mabilisan niyang paghawak sa dibdib ng matanda. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, laking gulat na lamang ng matanda nang masipat nitong nagliliwanag ang mga palad ni Tandang Lauryo. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ang palad ng pinunong gabunan, dahan-dahan naman itong nakakaramdam ng panghihina sa hindi malamang dahilan. Maya-maya pa, bigla na lamang natigilan ng matanda nang marinig nitong magwika si Tandang Lauryo ng, "Hindi niyo kilala kung sino ang binabangga ninyo." Kasabay ng pagwika nito ay siya namang paghigop niya ng kaluluwa ng nilalang nang walang pagdadalawang isip. Kahit alam ni Tandang Lauryo na wala siyang makukuhang mutya sa katawan nito, pilit niya pa rin ginawa ang abilidad niyang iyon upang makapagbigay ng takot sa mga taong patuloy na nakikipaglaban sa kanilang pangkat. Matapos niyang makuha ang kabuuan ng kaluluwa ng matanda, agad naman niyang ibinalibag ang katawan nito sa lupa habang dahan-dahang tumititig sa binata. Ipinakita na dinoon ni Tandang Lauryo ang kanyang malademonyong pagmumuka
sa pagbabakasakaling magagawa niyang matigalpo ang binatang yon sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng labis na takot. Nang masipat niya ang pagtangka ng binatang tumakbo papalayo sa kanilang pinaglalabanan, mabilis na naman niyang inutusan ang mga baging sa ilalim ng lupa na dakpin ito. Sa pagkumpas ni Tandang Lauryo ng kanyang dalawang kamay, bigla namang pumulupot ang halos hindi mabilang na mga baging sa katawan ng biktimang nais niyang patayin. Nang mapagtanto niyang wala nang matatakasan ng binatang yon, dali-dali naman niya itong nilapitan at walang awang hinigop ang kaluluwa nito. Habang nasa kasagsagan si Tandang Lauryo ng paghihigop ng kaluluwa, bigla naman siyang naantala nang makarinig sila ng napakalakas na pagsigaw sa pinakadulong parte ng nayon. Pagsilay nila sa lugar na yon, bumungad sa kanila si Fidel na merong hawak-hawak na isang sibat at maliit na punyal. Pagsilay dito ni Ibrahim, mabilis na naman niya itong sinugod habang dahan-dahang nag-iiba ang kanyang kaanyuan. Segundo lamang noon ang lumipas nang biglang masipat nila Tandang Lauryo ang isang nagwawalang tikbalang sa nayon. Upang mas lalong lumakas pa noon ang pag-ataking gagawin ni Ibrahim, mabilis na naman siyang sinumahan ng kanyang dalawang kapatid at iilang mga gabunang nasa paligid. Matapos itong masilayan ni Tandang Lauryo, agad naman niyang ipinagpatuloy ang paghigop sa kaluluwa ng binata. Wala nang taganayo noon ang nakapigil sa kanya sa kadahilanang nagawa siyang mapaikutan ng kanyang mga gabunan upang maprotektahan. Wala na kayong magagawa. Demonyo ang kinaharap ninyo. Kung kaya't asahan niyong magiging demonyo din ang kahahantungan ng buhay ninyo. Wika ni Tandang Lauryo habang dahan-dahang iniaangat ang katawan ng binatang wala ng buhay. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, agad din naman niyang ibinalibag sa lupa ang walang buhay nitong katawan at mabilisang sinugod ang iilang mga taong patuloy na nakikipaglaban sa kanyang mga gabunan. Nang masipat naman ni Fidel ang pagwawala ni Tandang Lauryo, agad naman niyang nilapitan ito at nagawang maipagsawalang bahala ang pagsugod na ginawa ni Ibrahim. Pagsilay ni Tandang Lauryo na nasa harapan niya na pala ang antingero, agad naman niya itong hinataw ng kanyang tabak upang mabilisang kitilan ng buhay. Nang masipat naman ito ni Fidel, mabilis na naman niyang sinalag ang pag-atake nito sa pamamagitan ng kanyang sibat na hawak-hawak. Dahil sa ginawa ng antingero, mabilis na namang ngumisi si Tandang Lauryo habang nagwiwika ng Tapos ka na. Kasabay ng pag-uwika nito ay siya namang pagsilitawan ng mga baging na mabilisang pumulupot sa katawan ng antingero. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla namang tumitig sa kanya si Fidel habang sumasagot ng, Sa tingin mo, demonyo, babagsak ako sa ganito kahinang aral? Kasabay ng pag-uwika ng antingero ay siya namang paghawak nito sa baging na ginawa ni Tandang Lauryo. Matapos niyang hawakan ng bagay na yon, agad naman siyang nagpalipad hangin ng mga usal na siyang naging sanhi upang bumalik sa lupa ang mga baging na tinawag ng pinunong gabunan. Dahil sa mga nangyari, unti-unti nang naliliwanagan sila Tandang Lauryo sa kung anong abilidad ang taglay ng antingero. Maya-maya pa, bigla namang napaatras si Fidel nang masipat niya ang walang habas na pagsugod ni Ibrahim. Paglapit ng 3 tikbalang sa kinaroroonan ni Tandang Lauryo, agad naman niyang tinawag ang iilan sa kanyang mga gabunan upang mabigyan siya nito ng tulong. Sa puntong yon,
Ninais na muna nilang kitilan ng buhay ang antingero bago nila tuluyang lipulin ang lahat ng mga alipores nito. Pagsilay ni Tandang Lauryo kay Fidel na nakikipaglaban ng mano-mano sa 3 tikbalang, agad naman siyang sumugod sa likurang bahagi nito sa pagbabakasakaling magagawa niya itong mabigyan ng isang malubhang pinsala. Ginamit na dinuon ni Tandang Lauryo ang lahat ng sabulag na alam niya upang maging matagumpay ang kanyang naisip na plano. Paglapit niya sa kinaroroonan ng antingero, mabilis na naman niyang iniunday ang kanyang tabak, subalit dumulas lamang yon ng sa hindi malamang dahilan. Nang maramdaman ni Fidel ang pag-atake ni Tandang Lauryo, tumawa lang naman ito habang nagwiwika ng, Walang silbi yan, demonyo. Anong panama ng armas mo? Sa habak kong punong-puno ng mga orasyon. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagbitaw niya ng isang napakalakas na pagsapak kay Ibrahim na siyang naging sanhi upang tumilapon yon sa isang kubong naroon sa loob ng nayon. Nang masipat ito ni Tandang Lauryo, mabilisan naman niyang nilapitan ng kanyang kaibigan upang magawa niyang malaman ang kasalukuyang sitwasyon nito. Pagdating ni Tandang Lauryo sa kubong kinalagpakan ni Ibrahim, dali-dali naman niya itong pinasok upang magawa niyang masilayan ang kalagayan ng kanyang kaibigan. Ibrahim! Ibrahim! Gumising ka! Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Tandang Lauryo nang masipat niya ang walang malay nitong katawan. Labis na dinuon ang kanyang pagkabahala sa kadahilan ng tuluyan ng nawala ang kaanyuan ni Ibrahim bilang tikbalang. Maya-maya pa, bigla namang napanatag si Tandang Lauryo nang masipat niya ang pagmulat ng mga mata ng kanyang kaibigan. Dali-dali niya rin itong tinulungang makatayo upang mabilisang silang makalabas ng kubo. Paglabas nila sa kubong yon, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Tandang Lauryo dahil sa kanyang mga nakita.